Nagseserbisyo, Niña Corpus. Serbisyo agad, serbisyong sagad. Nagseserbisyo, Niña Corpus. Tuwing umaga, dito lamang sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Good morning! Nakikinig, nagmamalasakit, nagseserbisyo, Niña Corpus, at Mix Pusos. Hi, hello, and good morning! Mga kapamilya at mga kaserbisyo, kamusta po kayong lahat? It is a Wednesday, kalahating buwan na pala, July 15, 2026. How are you today, mga kapamilya at mga kaserbisyo? Kaya pa ba? Tawid-tawid pa mores? Tawid pa. Konting tulog na lang, weekend na naman. Weekend July 18, nandyan po tayo sa Caloocan para po sa 40th anniversary ng DZMM. Marami po tayong mga serbisyo na ibibigay po sa inyong lahat. Payong legal, payong medikal, at marami pong mga iba't iba pa. Meron pa rin pong mga performance sa ating mga guest artists. At syempre, makakasama po ninyo ang ating mga reporters at mga anchors ng DZMM. Ang ating question of the day, mabilis ka bang magkaroon ng sipon at ubo? Medyo season na po yan. Season na po yan ngayon. Pero syempre, ingat-ingat pa rin po. Magpalakas po ng immune system. 0919-278-3000. Mag-comment po kayo sa Facebook natin, DZMM Radio Patrol sa 630 at sa ating YouTube channel. Especially mga chikiting, iingatan po natin ang ating mga chikiting. Baka sila po exposed sa mga virus. Yan. Pero at the same time, magpalakas po ng immune system, di ba, Ate Nins? Oo naman, ang daming may sakit ngayon at isa nga ako sa mga nabiktima niyan. Magkasunod pa. Yeah. Parang 1 week tapos gumaling ako, sumunod nun, nagkasakit na naman ako. Nag-recur. Parang relapse ba yun? Oo. Kung tatawagin, hindi ko alam kung konektado sila or baka iba na naman. Kaya mag-ingat po kayo. Actually, sa mga eskwelahan ngayon, marami po ang absent. Oo, marami ang bigla na lang may sore throat, inuubo, sinisipon, at syempre, di ba, yung banta ng COVID, nandyan pa rin. Kaya sa ibang klase nga, or schools, ay binalik yung pagsusuot ng face mask. Lalo na po kung meron kayong ubo at sipon. Ayan, oo nga. So, importante pong malaman po natin yan at syempre para tayo ay hindi lang informed at talaga pong proactive po tayo sa ating health. Kasi ang sinasabi, like meron din mga myths, di ba? Ang age-old myths, Ate Niña, kapag naulanan daw, magkakasakit na, di ba? Ay, naulanan ako, magkakasakit ako. Hindi po direkta po na ibig sabihin na naulanan ka, matik ka magkakasakit. Kasi maaring yung iyong body temperature bababa, mas susceptible kang makakuha ng mga virus at mahawa. Yun po yun. Kasi yung virus naman po or bacteria, hindi man galing sa ulan yan. Hindi galing sa ulan, oo nga. Diba usually, yung virus nga po, nakukuha mo sa droplets, naubuhan ka, nahawakan mo, nahawakan mo yung bibig mo. Correct. Or magkatabi kayo, di ba? Magkasama kayo palagi, lagi kayo nag-uusap. Lalo na yung sa school, lalo na. Kaya sinasabi ko, sa schools dapat mag-ingat. Pinagsabihan nga yung mga magulang partner, na kapag nakita nyo na yung mga anak nyo ay inuubo at sinisipon na, parang awa nyo na po. Huwag nyo na pong pilitin pumasok. Kasi kawawa naman po yung mahahawang kaklase o yung mga guro. Kaya pag ganyan po, wag na silang papasukin. Oo nga, kumbaga mag-way po tayo, baka iniisip natin, ako, kaya pa naman, sayang ang tuition. Nagbabayad ako ng tuition, sayang naman kung hindi pumasok. Pero meron po yung effect na kapag tayo naman pumasok, yung mga bata, makahawa, baka mas marami pa hindi makapasok. Oo naman. Siyempre, health first. Oo. Siyempre, yung iba bukod sa
bukod sa tuition or gastos, yung iba naman sa public school. Yung iba kasi ayaw nilang ma-miss yung mga klase rin. O yung mga anak nila, naku, baka bumaba ang grade nito or mamimiss niya ng klase, mahirap mag-catch up. So, naku, mas importante po ang kalusugan. And I'm sure yung mga teachers naman, pag alam nilang nag-absent dahil may sakit, bibigyan naman siguro naman nila, 'di ba, ng extra homework para maka-catch up or pagkakataon para makapag-catch up yung bata. Consideration. Oo naman. Ang tawag Oo. doon. At yun nga, kaya nagpalabas ngayon ng mga letters sa schools, partner. Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Mahirap magkasakit. Ako, hanggang ngayon yung after effects nung sakit ko po, ngayon naging parang acid reflux na nga. Dahil sa antibiotics, for example, yun naman ang nangyari sa akin. Ito na yung after effects. Para siyang acid reflux or GERD, lalo na po yung mga acidic. Katulad mo ba? Mixed acidic ka ba? Acidic tayo ng onti lang. Cute lang. Alam mo ba, talagang, can you believe na magtatatlong linggo na akong hindi nagkakape? I know. Kape is life. I know. Meron pa namang atang coffee something ngayon sa weekend na event. Wow. Oo, na pwede niyo puntahan yan sa Mega Mall daw. Ayan. Sa weekend. Ang Sa mga- Mega Trade. Sa Mega Trade. Hall, Coffee is oo. life. Kaya ang lungkot ko dahil wala akong kape. Pero ganun nga talaga, eh. bawal sa atin Bawal po sa Pero temporary lang ba daw? sana. Sana. Pero as much as possible, wag. Lahat na may caffeine, partner. Pati Oo. yung mga Meron din mga iced drinks tea, na may mga caffeine ganon. Tea, meron din Tea. Oo. Pero hindi siguro kasing lakas. Ng kape. Oo. Kaya Oo. kahapon, alam mo, ginawa ko, Oo. nag-rice tea ako. Rice tea. Sa Japanese ata, Genmaicha ang tawag. Wala namang caffeine yun, no? Wala Wala. kasi Oo. rice ko. Hindi, rice Hindi, alam mo tea. kasi, minsan, masarap Oo. lang yung pampainit. Di ba yung feeling mo lang na may routine ka sa umaga, meron kang mainit na iniinom. Ganon din ako Oo. minsan Pero, ano bang substitute sa kape? Parang wala. For me, parang Ako pa, coffee di is ba? life Kaya Oo. ang sakit Kaya tiis-tiis na lang. Siyempre, Tiis-tiis muna. ito yung aking puhunan, yung boses ko po. Ang hirap namang napilitin ko magkape. Kahit gustong-gusto ko po na ako, gumagawa po ako ng kape. From scratch. Oo Di man nga. from scratch, pero di ba, alam mo yun, ako Yung, pa naman proseso, yun. oo. Ginagawa ko lahat yun. Tapos ito nangyari sa akin. And a part of you is kumbaga namatay ng onte. Kumbaga nawala lang ng onte. Pero Oo. kasi sabi mga boses ang ating puhunan, gaya ng marami sa atin, pero overall health talaga. Yung Oo pang naman. overall health and wellness. Sabihin natin, tayo nagtatrabaho sa mga high pressure, high stakes environment, kung wala naman tayong tulog, kung lagi tayo nagkakasakit, kung lagi tayong pagod at puyat, paano tayo makakapag-perform sa mga level na iyon? Kaya ngayong umaga po mga kaserbisyo, back-to-back ang ating doktor serbisyo. Kaya magtanong na po kayo dahil ang aming guest ngayong araw, 2 doktor, isang eksperto sa infectious disease, so mga sakit po na nakakahawa. Makinig po kayo at magtanong. Yung isa naman dahil tayo isa sa pinakamaraming may sakit na diabetes or diabetes. Ang Pilipinas po parami ng parami ang may diabetes. Kaya yan po ang isa pa nating pag-uusapan sa doktor serbisyo. Kasama naman po ang isang endocrinologist. Mamaya po dahil pag-uusapan nga po natin, kaugnay po sa ating question of the day dahil pag-uusapan po natin ang National Infection Prevention and Control Week. Makakasama po natin ang isang infectious disease specialist at mamaya po sa ating pangalawang doktor serbisyo, preventions po sa mga komplikasyon mula sa diabetes. Kaya magpadala na ng inyong mga katanungan sa aming DZMM Teleradyo Viber 0919-278-3000 at syempre po, pwede rin po kayo magpadala ng inyong mga katanungan sa aming Facebook. Live streaming po kami ngayon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at saan pa sa YouTube at pati sa PRTV Prime Media Channel 31 sa Digital Free TV po yan at cable provider na Signal. Pero sa puntong ito, partner, good news muna tayo. Yes, Gusto of ako course. i-congratulate. Of course, yes. Close Go. kasi kami. Okay, Hindi, I'm Close just din ba ako very, dyan? very happy for her, Yes, partner. congratulations. Finally. Okay. Oo, kinasal na po si Bea Alonzo. Congratulations sa kanyang asawa na si Oo. Vincent Ko, Oo. na may-ari nga po nung isang sikat na grocery chain, partner. Ayan, ang cute nila. Sa totoo lang.
Yan ang gusto kong kasal. Tama. Alam mo yung parang kayong dalawa lang talaga. Tama. So at the end of the day, You love choose wins. you. Love wins and At you saka, choose you. It's diba? just the two of you. Tama, Hindi mo tama. kailangan ng engrandeng kasal. Correct. Oo. Diba? Kita mo sa post ni si Mayor Nancy Binay Oo, ang oo. nagkasal sa kanila. Oo, tama. Oo. Oo. Kaya sabi nga daw, Civil wedding. sabi, nakita ko yung post ni Mayor, ano daw, coffee mate. Ka-coffee mate daw niya. Pag nag-story siya, Oo. ano daw, congrats daw, coffee mate. Yan. Wow. Oo. Coffee kakape daw. Kakape, Kakape. oo. Oo. Kaya Si Bash. Si nakakatuwa. Oo Oo nga. nga, i-explain mo nga yung kakape mo. Diba? Sa mga hindi Kakape nakaget. mo. Kakape mo, hindi kasi coffee mate, di ba? Kakape. Ka- Diba? okay. Kasamang magkape. Ayan. Coffee buddy. Oo, yan. Oo, kasi Ayun. may iba pa yun yung cream. Oo, kaya, oo nga. Well, hindi ko siya naisip, pero Naisip medyo, oo nga. Pero, well, congratulations. Importante naman ang sinasabi nga natin sa marriage, kahit marami mga external factors, ang pipiliin mo talaga is ikaw. Yeah. Di ba? Pwede ka na kumanta ng ikaw, partner. Oo, Pwede bang kumanta. palain na lang natin yan? Hindi pero, kasi, oo. kaya naman ako very, very happy for the two of them, partner, especially for Bea Alonzo. Siya ang darling natin dito sa ABS-CBN. Pinanood natin siya simula nung bata pa siya. One more chance. At syempre, oo. nakita natin sinundan natin yung buhay niya. Mula kay John Lloyd, di ba? Tsaka sino pa? Yung mga naging boyfriend niya, di ba? Tsaka nung siya ay naghiwalay sa mga boyfriend niya, na heartbroken rin tayo, di ba? Kasi parang, tama. nako, kailan kaya kasi sila Ann Curtis, kinasal na, yung iba nag-asawa na, may anak na nga. Si Bea na lang, di ba? Yung ating isa sa mga paborito at Rooting for pinakamagaling Bea. na Oo. actresses ng kanyang generation, partner. So finally, she found love and against all odds, despite all the chisms, Yeah. the chismis, kaya siya raw may prenup, may mga ganito ganyan. Na Diba? dapat doon, hindi natuloy. Di ba Oo, nagpunta may na mga lahat sa ganon. Spain? Oo. May ganung bali-balita. Tapos, yun na nga. Tapos, dinenay ng abogado ni Bea Alonzo na may prenup. Kasi di ba, si abogado niya, si Attorney Lorna Capunan, Oo na nga. nasa impeachment Oo trial. nga. diba? Nag-ano din wala siya. dun sa Nag-congratulate din kasal. siya, of course. Oo. Tinanong ko nandun daw siya sa kasal. Sabi niya wala. So nakakatuwa naman. Kasi ako fan ako ng intimate weddings. Para sa akin, yun yung reason ba't nga ako kinasal sa ibang bansa. Kasi ang pupunta lang sa kasal ko, yung talagang pupunta. Yung may gusto. Tapos hindi na kailangan ng mga forced show, ng mga kung ano-ano pa. 'Di ba? Parang The fact in itself na nandun ka, that's everything. and then parang Oo. it was very spontaneous. Ang ending lasing lahat, ganyan. Tama. Kahit matatanda, kahit lolo at lola. Oo. Hindi, I mean, kumbaga, Oo. everybody was having a good time. That's true. And celebrating, di ba, para Ganun sa din inyong kasal dalawa. natin eh. Oo nga, Diba? kasal namin ganun din Ayoko eh. kasi Oo mga nga. hindi ko kilala na parang, minsan nga. di mo, tsaka hindi naman sa ayaw po ng Pilipino Oo. kultura. Minsan may kaibigan yung magulang mo kasi Oo. hindi ka naman close. Oo nga. Uy, baka pwedeng imbitahin si Hindi, ganito. alam mo kung hindi sa magulang mo, hindi Oo naman nga. pwede. Pwede ba dito? Pwede ganyan. Tapos drama-rama Oo. pa yan. Kaya, Kaya- well, we are happy. We're happy Yeah, for kaya Bea Alonzo. na ang ending, silang dalawa lang. Di ba? That's the, para sa akin, what a statement. And talagang congratulations to Mrs. Bea Alonzo Co. Yan. Diba? Oo nga. Sakto wedding season ngayon. Marami mga ikakasal. Ilan? June, July, August. Tama. Yes, oo June nga. bride. Ay, hindi, July. July, pala. July. Itong season July na to, more or bride. less, may mga marami ding kinakasal. Ayan. Alright, ang ating question of the day, magpadala po kayo ng inyong mga comments at mensahe muli. Mabilis ka bang magkaroon ng sipon at ubo? 0919-278-3000. Ang oras po ngayong umaga, 11:15 a.m. Magbabalik ang nagseserbisyo Linya Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Time check po, ang oras, 11:18 a.m.
Nagseserbisyo, Ninya Corpus kasama si Migs Bustos sa DZMM. Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Kasama natin ngayon dito sa Dr. Serbisyo, walang iba kundi ang ating infectious disease specialist na si Doc Daisy Tagarda. Magandang umaga po sa inyo, Doc Daisy. Magandang umaga, Ma'am Nina. Magandang umaga sa lahat ng mga nanonood ngayon ng Teleradyo TZMM. Opo, Morning at po. Morning. yun nga, we are very lucky kasi tamang-tama National Infection and Prevention Control Week and Control Week ngayon. And tamang-tama marami ang nagkakasakit, di ba, Migs? Yes. Marami tayong balita na pati nga yung COVID ay bumabalik o bumalik. Ano ho ba mga binabantayan nating mga nakakahawang sakit ngayon sa panahon ngayon, Doc Daisy? Nag-enter na tayo ng tag-ulan, no? So maraming pwedeng sakit na tumaas, no? Yung mga respiratory diseases, katulad ng nabanggit nyo kanina, no? Yung COVID, at the same time yung mga flu illnesses, no? Yung mga trangkaso, at the same time dengue, kasi pag umuulan, tumataas din yung kaso ng mga vector-borne diseases katulad ng chikungunya, dengue, Zika. So even yung mga infectious diarrhea, at saka yung typhoid fever. So, ito yung ilan sa mga tumataas or expected na tumaas pag nag-enter tayo ng rainy season. So, ngayon po, rainy season, no, Doc, kasi kanina pinag-uusapan natin, yung mga myth na, ay, maulanan ka lang, magkakasakit ka. Ano po ba talaga nangyari sa katawan kapag maulanan? Okay. Nagkakasakit kasi, lalo na kung infectious yung cause, nahahawa ka sa isang taong may infection din. Na ngayon, yung nauulanan, pwede kasi nagtitrigger yung mga ibang sakit, katulad ng allergic rhinitis, no? O kaya yung nalalamigan, nasisipunan, somehow, nagpe-predispose to sa mga postnasal drip or kung carrier ka ng isang virus or bacteria, pwede siyang mag-lead into infection. So, kumbaga, hindi direct cause ang ulan, pero pwede niyang matrigger yung ibang sakit that can lead to another illness. And at the same time, kapag tayo po maulanan, ano po nangyari sa katawan natin? Parang bumababa ba yung body temperature natin? Usually kasi kapag natitrigger yung mga sipon na allergic rhinitis, kapag kasi biglang nalamigan, no? Opo. Tapos biglang nainitan, changes in temperature, Yes. pwede siyang trigger ng mga allergic rhinitis. So medyo may sipon yan. Pero dahil may postnasal drip, so for example, carrier ka ng isang virus o bacteria sa ilong na wala usually symptom, pwedeng pumapatak sa lalamunan, it can lead to upper respiratory tract infection of bacteria And at the or same time, viral. vulnerable din yung katawan mo na mag-contract ng mga ganun from other... Yes, Opo. somehow nagiging vulnerable kapag may mga allergic rhinitis eh. Opo. Kaya yun na nangyari sa akin. Hindi, at sa marami rin siguro sa ating mga kababayan na sinisipon, inuubo, pero, or actually ako walang ubo eh. Lauubo lang ako pag meron akong trigger. Kunyari may nahinga ako, random, tapos ang kati-kati ng lalamunan ko. So allergic. Allergy ba yun? Pwede ba yun? allergy siya, pwedeng Allergy. reaction ng katawan because of the changes in temperature. Not necessarily lahat ng ubo ay infection. Kaya Yun kailangan nga. nga ma-differentiate siya. Yes, nga so po that's eh. our next question. Paano ko malalaman kung yung ubo ko ay baka allergy lang or baka may infection na? Well, una-una, kapag allergic reaction siya or allergic cough, nawawala siya pag uminom ka ng mga antihistamines, no? Pangalawa, pag nawala yung trigger mo, pag hindi na malamig, usually nawawala rin yung ubo. Pag infection siya, the signs of infection usually may mga inflammatory reactions like for example, lagnat, no? O kaya yung mas madaming plema o kaya sipon, no? Ito yung mga signs na leading na mukhang infection to. But pwede kasi lang magsama because, for example, yung asthma is a form of pwedeng reaction din because of the changes in temperature, magmamanifest siya as ubo, tas later on, pwede palang may infection din siya, pwede silang together. Pero kapag allergy lang siya, madali lang siyang mawala kapag nawala yung trigger niya. Oo. So, para sa hindi ho nakakaalam, Dok, ano ba yung post
nasal drip. Yun yung pag nagkaroon ka ng sipon, no, kumakati yung lalamunan natin kasi pumapatak yung sipon sa lalamunan. So medyo nai-irritate siya. Ang nagiging reflex ng lalamunan ay umubo para i-cough out, no. Yung makati, actually makati talaga yan. So common siya sa may mga colds, post-nasal Oo. drip. Opo. Pero Doc, Oo. go ahead. That can lead to colds rin, sabi nyo nga, na yung post-nasal drip, not necessarily yun yung infection, di ba? Yes. Yun yung allergy. Oo. Pero Pwede. sabi nyo, pwedeng mas prone ka. Yes, pwede kasing halimbawa may mga bacteria na supposedly hindi naman causing infection or sakit pero nakikitira lang dun sa area na yon, no? Tapos kapag nag-drip siya sa lalamunan, it can actually lead to infection. Pwedeng ganyan. Opo. Doc, so syempre itong mga topics natin pinag-uusapan natin. And of course, ayaw natin magkasakit. Marami ding mga proactive ng mga listeners. Ano po ang say ninyo pag sinabing, ay, uunahan ko na? Di ba? Baka mamaya, nagsiself-medicate sila, may mga iniinom sila nito, pero effective po ba talaga ito? Yung uunahan, hindi masyadong effective. Lalo na in terms of antibiotic use, ha? Ayaw na ayaw natin yan. Especially it's Infection Prevention Control Month. Isa din sa iniiwasan natin yung pagkakaroon ng resistance. No? So kapag nag-antibiotic ka without yet the infection, it doesn't guarantee. Hindi ho ito garantiya na hindi ka magkaka-infection, no? Pwede mo pang i-expose ang sarili mo na magkaroon ng resistant organism o yung mas mahirap gamutin na bacteria kapag kailangan mo ng manggamot. Kaya nga, we actually reserve the antibiotics kapag necessary lang o kung kailangan ng gamutin. Kasi pag inunahan mo siya, except for certain cases na may prophylactic antibiotic, pero sa mga respiratory illnesses at sa ibang infection, general rule is we don't give antibiotic. Hindi kami nagbibigay ng antibiotic unless may active infection. Oo. Ah? Ngayon, Oo, yun na nga, wag Oo. basta-basta dahil yung Oo, kapitbahay ng antibiotics. Kaya Meron- ako tuloy, Post-nasal drip. Post-nasal drip. Hindi. Yung mga antibiotics, kasi recently ako ay nag-antibiotics, pero I consulted the doctor. Legit and naman. syempre may reseta. Oo. Kasi may antibiotics sa 7 days, may antibiotics sa 3 3 days, may days. 5 days. So ano po yun? Bakit iba-iba ang araw? Depende kasi sa half-life ng antibiotic. So, depende kung anong klaseng antibiotic yung binigay sa inyo. So, usually siguro yung nabigay na short lang na 3 to 5 days, azithromycin yan kasi prolonged yung kanyang half-life. But some Ibig other... sabihin nun, Half-life. Ibig sabihin, tumatagal yung antibiotic sa dugo ng mas matagal na panahon kumpara sa mga common antibiotics like amoxicillin. So, Okay. kaya mas binibigay siya ng mas maikling panahon. saka once a day lang siya. Yes, oo. Oo. Maganda actually yun kasi it improves compliance. Mas madaling inumin yung mga once a day dosing compared sa mga 3 times a Twice. day. But Oo. it still depends on your indication kung ano yung sakit mo. Oo, mas mahal rin siya eh. Oo. I think. Hindi, no? tsaka preference po ba na kasi syempre, pag ikaw yung may sakit, gusto mo nang gumaling agad. So does that mean na yung 3 days, mas mabilis kang gagaling? 7 days? Ang antibiotic kasi, no, nagkakaroon siya ng effect the soonest possible time, the earliest possible time is 48 hours after na mag-inom ka ng antibiotic. Walang mas earlier doon. Opo. So, part of our education sa pasyente namin, lalo na kung bacterial infection, is hindi po magic ang antibiotic that when you take it, nawawala agad yung ubo, sipon. Minsan magagalit sila, nakainom na ako ng antibiotic, hindi pa ako gumagaling. But well, in fact, kailangan mong mag-antay ng 48 hours to 72 hours para masabing nag-effect ba siya o hindi. So, during that time of 48 to 72 hours, kailangan mong uminom ng mga supportive treatment. Anong ibig sabihin nun? Kung may lagnat ka, uminom ka ng paracetamol. Kung meron kang sipon, uminom ka ng mga decongestants. That's part of supportive treatment, not antibiotic. And then, we will reassess o titingnan namin, nag-respond na ba ang pasyente after 48 to 72 hours or 2 to 3 days. Tsaka i-stress natin, Doc, how important yung tapusin mo yung antibiotic treatment. Pag sinabing 7 days, di ba? Baka yung iba, sabi nyo nga, Okay na after ako 72 hours, feeling niya, parang Okay gumagaling na na ako, ayoko na inumin kasi nakakasuka. Hindi, ayoko ano na. din, or may Diba? financial din. Siyempre, bibili Mahal ka ng din. gamot. Oo. Mahal din. Opo. Yun, kailangan nilang sundin yung reseta ng doktor kasi kapag ka partially treated naman, no, yung hindi mo tinapos, nagpe-predispose din yan ng mas matapang na
na mikrobyo, no? Kasi hindi niya tinapos, nakatikim siya ng antibiotic, magiging resistant na siya. So, mas mahirap na siyang gamutin. Pag Parang gano'n. vaccine, ano? Kailangan mo siyang Parang tapusin. bakuna. Oo. Na parang binigyan ka ng konti. O ng tapos, first dose, kailangan mo Hindi. mag-second Hindi. dose. Or parang binigyan ka ng konti, tapos akala mo, di ba, magiging resistant ka, di ba, after ka bigyan ng vaccine. Yung vaccine, iba na parang mas magiging hindi siya effective kung hindi mo siya kukompletuhin. Parang sayang naman na nag-first dose ka, tapos para i-enhance mo yung effectivity ng vaccine na yon, you need to complete the number of doses. Opo. Yung antibiotic naman, ang immediate effect niya is magkakaroon ng resistance. Tapos ang tendency din, kapag may natirang antibiotic, kasi, di ba, kailangan may reseta ka ng doktor. Kunyari, 14 tablets for 7 days yung binili mo. Ang mangyayari, pag hindi mo inubos, may tira-tira, ibibigay niya yan sa may sakit na magkakasa self-medication. That's a Oo, common diba? practice na, Yes. ay, may tira pa akong antibiotic dito, Oo. bigay ko na lang sa'yo. Viral infection lang naman pala yung problema nung kakilala niya. Correct. So, isa ring dapat i-emphasize siguro yung kailangan mag-seek ng consult, magkonsulta sa doktor kung may sakit, Opo. lalo na kung kailangan ng antibiotics. Opo, ito po Doc, practical lang. Tanong po ni Jin, ano po ang mga simpleng home remedies para sa simpleng ubo at sipon? Supportive treatment pa rin yan. So, kailangan hydration, inom ng maraming tubig, no? Kung ayaw na ng tubig, pwede namang any forms ng liquid, ng pag-hydrate, juice, okay lang yan, basta hindi siya diabetic. At the same time, pahinga, no? Lalo na, ang puyat kasi at kulang sa pahinga, pwede siyang baba ng immune system. So, ang lalo na kung viral infection, hindi siya binibigyan ng antibiotic, ang mabisa pa ring paraan ay pag-enhance ng immune system. So, kailangan mo ng pahinga, maayos na pagkain, no? Ito yung mga mabisang paraan. At the same time, isolation ng may sakit. So, ayaw nating mag-outbreak sa loob ng bahay o kaya makahawa pa sa mga classmates at katrabaho. Pag may sakit, hindi na uso magpakabayani, no? Lalo na kung respiratory illnesses, pag-isolate muna, and then kapag hindi ka na nakakahawa, and that's the time na pwede kang pumasok sa trabaho o kaya sa school. Ayun na nga yung sinasabi nga natin na huwag niyong pipilitin yung Correct. mga anak ninyong pumasok kapag masama na ang pakiramdam or umuubo at sumisipon. Pero, Doc, yung COVID kasi bumabalik kaya sometimes yung ibang parents nakaka-receive ng letter na COVID is on the rise, dapat mag-face mask. So ngayon, kailangan bantayan na naman ito at panahon na ba para mag-test uli? Or should we be alarmed as well? Okay. Opo. Ano naman, so far yung minomonitor nating mga cases ng COVID, hindi naman sila mga severe. It's more of parang mga mild diseases naman sila. Of course, I think it's not only applicable for COVID, yung mga pag may sakit, ay wag kang papasok. I think it's applicable to all types of infection. Yun nga lang, dahil ang COVID ay dahil doon tayo nanggaling sa pandemic, syempre medyo extra careful. Recently nagkaroon ng recorded parang tumataas yung number ng mga infected. Pero ang good news doon, hindi naman siya dapat cause ng alarm. So, para maiwasan ang pagkalat ng ganong klaseng sakit, wag na lang munang lumabas kung may sakit. Pangalawa, maghugas ng kamay, no? Hindi naman ito magastos kasi ang COVID natatransfer din yan sa pamamagitan ng contact o kapag halimbawa, umubo ka, tinakpan mo yung bibig mo, tapos humawa ka sa surface, pwede ka nang magkalat, no? At the same time, yun, magpalakas din ng katawan kasi dependent sa immune system kung gaano kabilis magre-recover. Ayan, speaking of recovery, gaano po ka-importante ang tamang tulog at pahinga? Importante, syempre. Kasi kapag halimbawa kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, pwedeng bumaba yung immune system. Actually, nakikita ko sa mga patient ko, pag napuyat, na-stress, Yes. no, biglang nagkakaroon sila ng sakit. Hindi lang yung mga common viral illnesses, pwede rin mag-reactivate yung TB dahil biglang na-stress, no. Maraming pwedeng maging sakit just because bumaba yung immune system mo dahil kulang sa tulog. And yung relapse naman, Doc, ikwento nyo nga, paano nangyayari yung kasi nangyari sa akin?
Ang nangyayari yun. Nangyayari ang parang gumaling ka na, kala mo nagkasakit magaling ka ulit. na, tapos after 1 week na kala mo magaling ka, biglang bumalik. Kasakit ka ulit. Mahirap kasing i-identify kung yung relapse na yun ay same virus unless you're tested Pwedeng with the iba. same. Likely it's iba. Kasi iba-ibang, kunyari, parehong pneumonia pero ibang strain. Pwede siyang mag-cause ng pneumonia ng magkasunod. No? Maraming patients na gumagaling na, biglang nagkaroon ulit ng bagong pneumonia, no? Dahil nahawa sila sa iba or dahil masyadong mababa yung immune system nila, mabilis silang mahawa. Actually, ang isang infection, kaya kailangan mong magpahingang mabuti pag meron kang sakit eh. It suppresses your immune system. Tapos, pwede ka pang magkaroon ulit ng bagong infection. That's why we advise na kapag may sakit ka, magpahingang mabuti at magpalakas. Opo. Yun ang kasalanan. Meron tayong mga pahabol na questions. Ang Tanong po dami. ni Louie Basco muna. Tanong ko lang po, Doc, effective po ba ang pag-inom ng malamig na tubig kontra allergy sa lalamunan? Well, depende kung saan ka allergy, no? Allergic. So, kung allergic ka sa more than kasi ang sobrang lamig o sobrang init, ang pinakamagandang management sa mga may allergy ay yung mga neutral lang, hindi malamig, hindi mainit. Para hindi Warm lang, katamtaman. lukewarm water. Oo. Hindi pwedeng sobrang init, hindi din sobrang lamig. Yun din, di ba, Doc, kapag sinabi ko, masakit yung throat mo, ay, huwag kang uminom ng malamig o kaya huwag kang kumain ng matamis. Pwedeng mag-cause kasi ng irritation yun, not necessarily magkaroon ng infection. Oo, lalo kang uubo at Uubuhin. sisimunin. Dok, totoo ba na yung mga antihistamine ay nakaka-dry? Not necessarily naman, no. Oo. Iba-ibang reaction, but in my experience, even sa sarili ko, okay naman sa akin yung antihistamine. Actually, kung nagkaka-colds ako o bumabahin ako, na-address naman niya properly. Pero depende kasi sa type ng antihistamine na iniinom mo kung ano yung magiging side effects. Yung sa'yo? Oo. At saka case-to-case ba yan? Case O to hindi case in general basis. na? Kasi may nagsabi sa akin, wag mo na nga muna inumin niya kasi nakaka-dry. Hindi naman yan lagi. Oo. Hindi siya masyadong associated sa antihistamine. And another question, following up on sa mga antihistamines, dahil marami sa atin umiinom niyan, ilang beses ka ba pwedeng mag-inom ng antihistamine sa isang araw? Well, depende. No? Sa unang-una sa type ng antihistamine, may antihistamine na once a day, may antihistamine na twice a day. Minsan parang kung hindi pa ganun kaganda yung response mo, you could actually combine sa little, parang low-dose steroid plus antihistamine, pwede yan. Oo. Depende kung gaano katindi yung allergy. Okay. Okay, Eto meron pa. Lina Ho, Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Lagi nakikinig sa DZMM ito mula umaga hanggang gabi. Baka nasa Caloocan na si Oo. Tita Lina sa Sabado. Oo. Ay, oo. Sabi niya, makirot ang tonsil ko kahapon pa. Hindi na ako uminom ng antibiotics. Nag-gargle na lang ako at uminom ng paracetamol. Ngayon ay magaling na ako. Very good. Oo. ang Yung pinaka pag-gargle, di ba, Doc? Di ba yung mainit na tubig with na may salt, asin. na asin? nakakatulong siya Opo. para magkaroon na ma-address parang yung comfort, no? At the same time, ang tonsillitis, ang pinaka-common pa rin is viral infection. So, self-limiting lang. May mga types of tonsillitis na kailangan antibiotic, may mga gumagaling naman even without antibiotic. Okay, ano ba yung tonsillitis at sore throat? Anong kaibahan? Well, ang sore throat is more of symptom siya na parang masakit yung lalamunan. Ang tonsillitis ay isang klase ng inflammation ng tonsils. So kapag sinilip niya yung yung bibig nyo, may dalawa ditong parang structure, no? So yun yung tonsils natin. Kapag nakita mong namamaga, namumula, no? Itis ang ibig sabihin kasi niyan sa pag from Latin word na inflammation. So, inflammation of the tonsils yun. Kaya, tonsillitis. Pag sinabing may tonsils ako, lahat tayo may tonsils. Oo nga kasi. Pero may pag tonsils ako. Talaga namang may tonsils. pero Tonsillitis. pagka meron kang namamagang tonsils, ang tawag dyan, tonsillitis. Ayun. Ito pa, may tanong dito. Sabi nila kapag yung pasintabi na lang po pero pag yung plema raw ay kulay green, ay mas baka bacterial infection daw yun. Well, pwede naman siyang totoo, pero hindi lagi, no? Not all the time na lahat ng may greenish sputum or greenish na plema ay bacterial. Mas mababa yung threshold naming mga doktor na magbigay ng antibiotic kung ganito ang type ng plema nila.
but hindi lahat ng pagkakataon bacterial infection Kasi siya. meron naman magiging white, may yellow. Ano ba yung mga ibig Yung sabihin nun? whitish na mga discharge o kaya halimbawa sipon o plema, no, usually mas ano siya, associated siya sa mga viral infections, no. Yung greenish yan, pwede na maging bacterial, pero may mga tao kasing nagiging greenish siya, not necessarily because of viral infection. Mas maganda pa rin magpakonsulta sa doktor, no, kung necessary na. Kailangan, pero mas madami talagang na pag medyo maberde na, no, greenish, pwedeng mas bacterial na magbibigay na kami ng antibiotic niyan. Okay. O Alright. sige, Doc. Naku, maraming salamat. At paalala po uli, isang mabilis na parting shot dahil National Infection Prevention and Control Week ngayon. Okay. Magre-raise lang ng awareness, ma'am, no, at saka, sir, regarding the National Infection Prevention Week, no, ito ay para ma-prevent, no, maiwasan ang pagkalat ng sakit sa pamamagitan ng mga simpleng paraan, no, paghugas ng kamay, proper cough etiquette, no, at yung pag-inom ng antibiotic na dapat prescribe lang ng doktor dahil para maiwasan ang multi-drug resistant organism. Ito po ay pinopromote ng aking society, Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Alright. Salamat po. Maraming salamat po sa ating Dr. Serbisyo for today. Infectious Disease Specialist, Dr. Daisy Tagarta. Doc, maraming po salamat sa inyong serbisyo. Thank you. Ang oras po ngayong umaga, 11:39 a.m. Magbabalik ang nagseserbisyo Niña Corpus sa DZMM Radio Patrol 630. Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos sa DZMM. Siyempre, paalala sa ating mga kaserbisyo at mga kapamilya na meron po kaming ipamimigay na 20 na wheelchairs dito po sa aming programa ni Partner Migs. Ayan, ito po yung charity timba at wheelchair dahil po nagse-celebrate kami ng 2nd year anniversary dito po sa nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos. Paano ba kami makakasali? Paano sila makakasali, Partner Migs? Para makasali, mag-email po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Muli, nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin po ang tanong, sa paanong paraan makakatulong po sa inyo ang wheelchair? Ilagay po ang buong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangang larawan o patunay. Ayan, abangan ang mga mapipiling beneficiaries sa programa po natin tuwing Biyernes po yan. Simula ngayong Friday. At ang turnover rin po namin ay tuwing Biyernes. Ayan, so mag-email na po kayo at baka kayo po ang maswerteng mapili na manalo ng wheelchair na may kasama pang charity timba. Ayan. Mula po yan sa amin dito at sa PCSO. Okay, so abangan nyo po ha, abangan at ihintayin rin namin ang inyong mga email, mga kaserbisyo. Okay? Gusto mong gumaling? Gusto mong gumaling? Sundin ang payo ni Dr. Serbisyo. Diabetes. Ayan, Diabetes. Diabetes. Anong gusto nyo? Diabetes? Diabetes? Ano pa? Diabetes? Diabetes. Or diabetes. Basta. From Buendia. Mataas ang sugar, di ba? Sinong guilty dyan? Itaas ang mga Oo kamay, nga, or, mahilig sa matamis, mataas ang sugar. Elevated sugar. Or may, wag naman sana, pero marami rin mga Pinoy na may diabetes. At kasama po natin ngayong umaga ang ating endocrinologist, Dr. Nenuel Luna. Good morning, Mr. Endo.
Mr. Morning, Endo. Christina, Sir Migs. Magandang umaga. Morning, sir. Ayan. So, bakit ba kayo Mr. Endo? Wala lang po. Branding lang, branding. Hindi pa ako ready. Sagutin nyo. Yun yung unang tanong eh. Oo, pero kasi Ay, yun nakalagay, ang- Mr. Endo. Yun yung kanyang with, ano talaga, yun yung diba? talagang advokasya. Oo naman, endocrinologist. Kasi Oo. kayo ngayon ano bang gawain nyo para sa sakit na diabetes, Doc, bilang endocrinologist? Bilang endocrinologist po, kasama sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, kami po ang mga nag-aaral ng hormone. At isa sa mga hormone na pinag-aaralan namin ay insulin. At insulin ang problema sa diabetes. Kaya kami ang mga doktor po ng diabetes. Ayan nga, Dok, di ba, naalala ko sa ating previous na usapan, kapag mainit ang panahon, or at least papalit-palit ang panahon, kapag meron tayong cravings, talagang nandyan na po sa mundo ang mga matataas sa sugar. At yung acquired ba, Dok? Kasi for sure, hereditary, di ba? Nandiyan yan sa pamilya. Pero yung acquired natin pag-elevate ng blood sugar at magkaroon ng diabetes, nangyayari po ba siya dahil sa lifestyle natin ngayon? Yes, Sir Migs. Actually, tama ka doon. Yung lahi natin, actually being Asian, yung lahi pa lang natin is already a risk factor to develop diabetes. Plus yung mana sa nanay, sa tatay. Plus of course, kung meron na tayo, dapat proper ang lifestyle pa po natin. Healthy lifestyle. Because if hindi po tama ang ating kain, hindi po enough ang ating exercise, ang physical activity, mas tumataas po yung chance ng pagkakaroon natin ng diabetes. So, Doc, itong at least yung specific topic natin na prevention mula po sa mga komplikasyon. Ito po ba kapag na-diagnose ka na meron kang diabetes or kahit meron kang pre-diabetes, maaari ka na maka-experience sa mga complications? Maaari na pong may mga bahagyang komplikasyon kahit pre-diabetes lang, kagaya po ng neuropathy, ng diabetes, yung mga tumutusok-tusok sa dulo ng daliri, magsisimula sa paa, paakyat, mamamanhid. But kailangan nating matandaan po na maraming komplikasyon ang lalabas kapag hindi kontrolado ang diabetes. At yung mga komplikasyon na ito ay nagmumula sa ugat, heart attack, stroke, peripheral artery disease, yung nabubulok yung paa. Diba? Marami po tayong mga stories na naririnig na gano'n. Pagkabulag, retinopathy, neuropathy, and nephropathy, yung sa kidneys naman po. So ito po yung mga complications of diabetes. So, Doc, question, yung neuropathy, kasi di ba kapag nakakatulog, di ba, pag nakakatulog yung legs natin, pag naupuan natin, yun din ba yung same na sensation kapag meron ka neuropathy? Kamukha po nun, tawag namin pins and needles, yung Yes. parang may tumutusok-tusok. Usually po magsisimula yun sa paa. Parehong paa. Kapag gabi, mas malakas yung atake. Minsan numbness naman, kaya hindi nila napapansin, may sugat na pala sila. No? Tapos aakyat po ng aakyat hanggang it will involve also both hands. So yung typical na diabetic neuropathy. Oo. So, at the same time, kapag umabot na sa kamay at paa, yung senses po nun, yung functions po nun, is magdi-diminish po siya, Doc? Yun pong kailangan nating matandaan kasi kapag nag-diminish na yung pakiramdam, yung mga sugat hindi na natin nakikita. So hindi natin namamalayan, malaki na yung sugat. So non-healing wound na yon. Plus yung mataas na sugar, hindi gagaling yung sugat. So ito yung nagli-lead sa mga napuputulan ng paa, mga amputation, mga debris, yung mga kailangan naming kayurin, mga ganung bagay. Ako, Oo. parang kailangan kayo rin. Ang sakit pakinggan. yes. Oo, Pero yes. bakit ba maraming Pinoy ang may diabetes, Doc? Number one, yung lahi po talaga natin. Metabolically, iba po yung profile natin. Unang-una, tayo po mga Pilipino, mga Asyano, sa tiyan tayo tumataba. Hindi tayo yung kamukha ng Western counterpart natin na pantay ang pagtaba. Correct. Ibig sabihin, marami po silang subcutaneous fats na mas mabait. Tayo po wala masyado nun Diretso tayo sa tiyan. Which is, tinatawag naming visceral adiposity, mas metabolically active. Mas tumataas yung cortisol, yung mga hormones. So, pag ito yung mas tumataba sa atin, mas prone tayo to develop diabetes, fatty liver disease, obesity, mga problems sa heart. Yun yung kakaiba sa ating profile as Asians. So, mas okay ba yung tumataba ka all over the place? Yun din ang Kasi question kesa ko dun
sa tiyan lang. So in general, syempre, hindi okay yung pag-excess ng weight, no? But yung taba po kasi dito, subcutaneous fats ay less active po, no? Kumbaga storage area lang po, no, mostly. Correct. Versus So, mas dito na active dangerous sila. yung sa tiyan. Yes, oo. Oh, tinan Doc, mo na. So, Doc, side Okay. question, at least sabi nyo ka sa mga Western counterparts, iba naman din yung kanilang mga pinagdadaanan in terms of that. Diabetes din ba ang isa sa mga main, ano nila, sabihin natin sa mga sakit? na Common kanilang- din, Oo, common din. However, tayo pong mga Pilipino, mas mataas yung chance natin ng diabetes even sa mas payat na physique. Mapapansin po namin sa clinic, kahit payat yung pasyente, makikita namin sa laboratory test, mataas ang triglyceride, mataas ang LDL, may fatty liver disease sa ultrasound. Kasi tayo po ay even sa mababang BMI, mas mataas yung chances natin ng diabetes compared sa ating Western counterpart. Okay, so ngayon, speaking of waistline pa rin, ano, paano ba mapaliit yan? Oh. But yung iba nahihirapan. So, kaya tayo nahihirapan nga po kasi yun yung unang pinupuntahan na ng storage natin. So, para ma-prevent po natin yan, bukod of course sa mga gamot natin, foundation of therapy would be yung proper diet and healthy lifestyle. Lagi po nating pinag-uusapan na physical activity, no? So, tamang pagkain lang po, everything in moderation, calorie reduction, and physical activity. Meron pong bagong nilabas na guideline, no? Just this year doon sa aming standards of care for diabetes. Alam niyo po ba na kahit 5 to 6 minutes lang po ng brisk walking a day will improve or extend quality of life life po ng 4 years, no? So ganun kahalaga ang physical activity. 5 to 6 minutes lang po yan. Uy, nakaka-inspire naman yan, nakaka-engganyo. Kasi minsan, 5 minutes lang ako Yes, naglakad-lakad. Tapos, parang balewala. Importante may movement. Oo. Yes, oo. Pero wow, that's Napakagandang very malaman good to po nun. hear. Opo. Correct. Oo. Oo. Okay. Na hindi mo kailangang katamaran and libre lang naman po ang brisk walking, di ba? Hindi ba kung nasa mall ka, palakad-lakad ka dyan, Actually dami ko po, nakikita dyan. Actually po, Oo. tinatawag po namin yan non-exercise thermogenesis activity. Oo. Ibig sabihin yan yung mga hindi exercise pero you'll be able to burn calories po. And kasama po sa listahan ng shopping. Kaya, Retail therapy. diba? Kaya may pagka-exercise na rin yung kasi sa ibang bansa mahilig sila maglakad-lakad and it's Yeah, part of kultura their yan. life. Oo, talagang mag-commute ka, maglalakad Katrend. ka. So parang yun na yung exercise mo eh. Pero naalala ko, ikaw ba yung kasama namin, Doc, na sinabi nyo, kunyari, sabi mo ng 10 minutes sa umaga, 10 minutes after lunch, 10 minutes sa gabi. Na naglakad ka. 30 minutes na Yes, yun. napakalaga po nun. Ang recommendation po is 30 minutes a day. Basta walang dalawang magkasunod na araw na walang exercise. No 2 consecutive days without exercise. Oo. Bakit? Because yung benefit po ng exercise sa insulin sensitivity would last for only 48 hours. So kapag nagbakante po tayo 2 days, parang mababack to zero na naman yung effect na yun. So very important, walang 2 days na walang exercise. Ano po yung insulin na kinalaman ng insulin? So doon? ang insulin po kasi yung main problem sa diabetes, no? Upon pagpasok po ng food sa katawan natin, maglalabas ng insulin yung lapay natin para ipasok yung sugar papunta sa muscle, papunta sa liver, sa fats to store and use it as energy. Without insulin, nasa dugo lang po yung mga sugar. So pag tinest, mataas ang blood sugar. So insulin sensitivity, meaning mas gaganda po yung effect ng insulin sa muscle, sa fats. So mas gaganda po yung kanyang function. Ayun. Doc, yung active, yung pagiging, kumbaga yung mas intentional kang pawisan, di ba? Parang big factor ba yun? Yes, any form naman po of physical activity, no, is okay for diabetes. Basta Oo. 150 minutes a week, 30 minutes a day, no 2 consecutive days without exercise. Meron ba kayong mga pasyente na siguro nag-shift sa ganitong lifestyle na nag-improve yung Yes, kanilang health? actually, marami tayong pasyente na nababawasan ng gamot, nababawasan ng dose ng turok dahil nagpa-proper diet and exercise. So, foundational talaga sa therapy po namin ang proper diet and healthy lifestyle. Hindi pwedeng gamot lang po. Anong bawal sa may diabetes? So, we always say, wala naman pong bawal, everything in moderation. But ang pinaka-kailangan nating i-trim down would be carbohydrates. Pero hindi pwedeng alisin po. Hindi Oo. po natin kalaban ng carbohydrates. In fact, ang only food po ng brain, sugar po.
So hindi po natin pwedeng alisin, bawasan lang po natin. So in moderation lang po. Anong prutas ang pinakamataas sa sugar? So sa fruits po, ang aming guidelines in general po would be palm size serving po. So any fruit, one type of fruit per meal. Halimbawa, isang pisnging mangga po ang kasya dito or ilang grapes po magkasya. Bawal lang pang patong-patong. Yung makawakan ng kamay. Hindi po pwedeng kamay. takot. Hindi takot. So, So, mangga kahit okay mangga lang. pa yan. Kasi Kasi sabi, basta palm size serving po. na per meal. meal. Per meal naman po Oo. yan. Per meal naman po. Oh, so kung kakain ka ng grapes tsaka kakain ka ng mangga, hakatiin mo yun. Yung hindi Disney lang pwede. siguro. Wait lang po, when you say palm size or kasi laki ng kamay, buong kamay bang yan? Yung O palm yun lang talaga po, Palm palm lang Hindi talaga. yung kasama yung daliri. Oo. Hindi kasama yung daliri. Baka mag-negotiate kayo, baka tumawad kayo, Ito lang. Ano lang. Sa cake, pwede ba yan? So, ganito po ang para for everybody's knowledge po, no? Ang 15 to 20 grams of carbohydrates is equivalent to 1/2 cup of rice. So, para madali lang po nating matandaan. Halimbawa, pag bibili po tayo kakain tayo ng food, di ba, may nutrition facts po doon. Pag 15 to 20 grams, equivalent po yun to 1/2 cup of rice. Ayan. Okay. Okay, si Bong Plata. Hi po, Mr. Endo. May FB page po ba kayo? Pwede po ba kayong matanungan online? Yes, pwede po. Meron naman po. Meron pa akong page na limutan. Sir, Doctor, hindi ba Dr. Nenwell Luna? Yun din po. Yung name ko lang po. Dr. Dr. Nenwell. Nenwell Angelo Luna po. Yan, Ano pong okay. picture yun na doon? Marami kasi. Naka-white coat and red na shirt po. Ayan, okay. Ito po, tanong ulit ni Juro, pwede ba mag-multivitamins? Vitamin sa mata, vitamin sa ugat, dugo, or any other supplements kahit na may pre- or diabetic condition? So sa amin po, ang recommendations in terms of multivitamins ay we are not for or against it po. Ano po? They can take naman po vitamins pero sa amin basta proper diet. Minsan mas maganda pa nga po mas nire-recommend namin yung diabetes-specific formula, yung mga gatas. Because they would already contain yung mga necessary vitamins po na kailangan nila. But kasi kaya bihira kami mag-vitamins because ang dami-dami na pong gamot ng mga pasyenteng may diabetes. Dadagdag pa yung mga sobrang haba ng list ng vitamins. So, Baka, sorry to cut you there, baka mas pwede yung water, parang nagdi-dissolve sa water na vitamins. pwede rin naman po. Kesa Opo, sa- para less yung sa- tablet. Para less yung diba? pill. Kasi ang dami po talagang gamot ng patients. Kung may kakilala po kayo may diabetes, meron po silang gamot sa diabetes, meron pa sa high blood, meron pa sa cholesterol. Diba? And so, Dami. So opo. on and so forth. Okay, ito may tanong si Dong Alegre. Paano po yung sinasabi niyong kayo rin? Parang mas mabuti po yun kesa putulin. But we ano have bang guidelines kondisyon na- po naman. Meron po mga sugat na pwede lang po nating, kumbaga, paduguin lang. Sorry po sa mga nanananghalian. Okay. Pero meron po talagang kinakailangan na, lalo na po kung wala nang dumadali na dugo. No? Sorry po sa mga nanananghalian. Pag maitim na po. Yun po. Or else magkaka-sepsis ba yun? Di ba yun? Tama yung naririnig pinag-usapan natin? niyo din kanina sa antibiotics Opo. para to prevent na kumalat na po sa dugo yung infection. Ayun. Ako, Doc, maraming salamat. And before we go, meron daw kayong event. Ano ba tong po. event So niyo? magpapasalamat po ako, Miss Nina Sir Mig, sa pagkakataon po. Kami po sa Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism sa pamumuno po ng Diabetes Advocacy and Study Council ay may event po na Diabetes Community Fair sa Robinsons Magnolia sa darating na Sabado, July 18, 9 a.m. So meron po kaming lectures, meron po silang isasagawa dyan na free sugar screening, blood pressure screening, art contest, no? Meron din po mga games and prizes. So sana po ay samahan niyo po kami kung kayo po ay may pagkakataon. Whole day event po yan sa Saturday po, May July 18. libreng something ba dyan? May libre pong screening. Consultation. Apo, Screening? meron din naman po. Nandun din ang mga endocrinologists from PCEDM po. Ayan. Sa Okay. Sabado, saan sa Robinsons Magnolia? Robinsons Magnolia po Saan sa doon? Central Garden po. Saan yung Central Garden? Yung sa gitna, no? Apo, yung open may space mga, po. May maliit na playground, tama? Yes po. Ako, sana hindi umulan, Doc. Sana po. Sana. Opo. Okay, ayan, maraming salamat, Dr. Nenwell Luna, Mr. Endo, ang ating Thank you po. Thank you. Doktor Serbisyo. Thank you, Doc.
Alright, Okay. muli po mamamahagi po ng wheelchair at charity ba ang programa nagseserbisyo Nina Corpus at Mings Bustos. Para makasali, mag-email po sa nagseserbisyo.dzmm630@gmail.com. Sagutin po ang tanong sa paanong paraan makatutulong sa inyo ang wheelchair. Ilagay po ang inyong pangalan, edad, address, contact number at mga kinakailangang larawan o patunay. Abangan po ang mga mapipiling beneficiaries at ang turnover ng tulong tuwing Biyernes. Susunod po, headline ngayon kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli ako po si Bix Bustos, nagseserbisyo. Abangan po ha ang pamimigay namin ng wheelchairs at charity timba sa darating na Biyernes. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo. Bye! Bye po!